natin na hindi matanggap ni Robin Padilla itong bilang papalit kay Sara Duterte, itong si Rapi Tulfo. Kung ano man po yung gusto nilang hakbangin, di gawin po nila. Opo, yun ang gusto nila na isang malaki itong kasinungalingan. Hindi namin matatanggap na... Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, matindi ito mga kaibigan. Robin Padilla, hindi ho matanggap at mayroon siyang kasamang galit. Ay ano ito? At bakit hindi mo matanggap, Robin Padilla? Tanggapin mo ang katotohanan. Tanggapin mo kung ano ang rules at sinasaad dito ho sa mainit na usapin, sa lumalabas na matitibay na ebidensya, sa anuman nangyayari nakakaharapin ng iyong amo. Sino ang amo ho nito? Si Digong, si Sara Duterte. Bakit hindi mo ba matanggap na papalit ay si Rapi Tulfo na pinamimilian at mayroon pang ilang mga kasamahan sa Senado na pinamimilian para pumalit kay Sara Duterte kapag ito ho ay tuluyan ng na-impeach? Hindi mo ba matanggap yan, Robin Padilla? At siyempre, ito ang mas matindi. Ang bigyan din po natin ng anumang highlight, itong latest update din dito ho sa pinalabas na galawan ni Robin Padilla regarding ho dito sa kinakaharap ng kanyang mga amo, Digong at Sara Duterte. Ay matindi ho. Talagang naglulupasay. May paganong-ganon pa sa mukha. Ano ba ito? Hindi ito pelikula, Robin Padilla. Ito ay usapin na Republika ng Pilipinas, taong bayan at kapaki-pakinabang. Wala ka sa shooting. Kaya't huwag kang umarte na medyo paganong-ganon pa nagsasalita. Ginagaya mo si Digong Sa bagay, idol mo Marami yung nakapansin sa kanya. Nung nagbibigay ng anumang pahayag, ay yung kamay ay nilalagay sa mukha, di ba ganon si Digong? Nakakasuka ito Diyos ko po, Rudy. Santissima Manlabirin. Samahan niyo po ako mga kaibigan dahil mayroon pa akong ibabahagi po sa inyo regarding po dito sa usapin na nabanggit ko po sa inyo. Pakinggan po ang pahayag ni Robin Padilla at nang sa ganun ho, maunawaan natin, panoorin, pakinggan, mga mahal, kung taga-subaybay. Shout out po sa lahat. Hindi po kami sang-ayon sa ginawa ng Quadcom. Pero syempre, ako po bilang isang mambabatas din, kung ano man po yung gusto nilang hakbangin, di gawin po nila. Opo, yun ang gusto nila Pero kami po. Di gawin po nila. Yun ang gusto nila Kita nyo, ganyan po kabastos. Ang itong senador na ito. Ay pangitang-pangita po. Mga kaibigan, na talagang binoto siya at nakabudol ng ilang milyon tao. Na halatang-halata ho ng kanyang pinagsisilbihan ay itong mga Duterte Kibuloy. Sara Duterte. Mantakin nyo ho. Hindi malang nakita natin sa kanya. Bilang isang tunay na senador, ay yung nasa gitna man lang ba? Masaya tayo. Para sa akin lang, sariling pananaw. Masaya po tayo kapag nakakarinig sa isang senador na hinaral ng taong bayan na ang kanilang mga katuwiran pag ganitong usapin ay ang nababanggit po nila ay tingnan po natin ang mga ebidensya na lumalabas. Kung mayroong matibay na ebidensya, ay yan po ay karapatan na managot sa korte. At kung wala namang ebidensya, ay karapatan din po ng mga inaakusahan
na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ay, hindi ho eh. Ang sinasabi lang ho nito ay lagi nandito ho sa saya at sa palda. Nakasuot at nagtatago. Diyan po, para maipagtanggol itong si Digong. Ito ang gusto ang palabasin nitong si Robin Padilla. Ituloy po natin, mga mahal kong taga-subaybayan. Nako, napakarami pa nating matutuklasan. Sa PDP, sinasabi namin na isang malaki itong kasinungalingan. Hindi namin matatanggap ng aming chairman na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay may involved sa ganitong kaso na sinasabi nila. Nakasama pa si Senator Bato at Senator Go. Dahil siguro hindi naman po siguro papayag ang Armed Forces of the Philippines ng ating pong naging Pangulo ng panahon na yon ay involved sa underworld. At napasama naman doon ang Armed Forces of the Philippines. Ito siguro ay, ano ba ito, bangag? Kita nyo yung mga sinasabi. Wala akong patutunguhan. Hindi na daw papayag ang Armed Forces. Bakit? Araw-araw ba nakasama ng Armed Forces? Itong, hindi ko alam kung bakit niya nabanggit yun. Sa madalit salita, mayroon po siyang sinasabi. Pinagtatanggol itong si Digong. Subalit yung kanyang pagtatanggol ho ay isang basura. Hindi mo maintindihan eh. Kung magtatanggol ka, Robin Padilla, linawin mo. Walang patutunguhan yung pagtatanggol mo eh. Nagbumukha ka tuloy ng, ika nga po'y katawa-tawa, pahiya ito. Nagbumukha kang kayaya eh. Itaas mo naman ang pangalan na antas ng isang senador na ngayon ay lugmok na ang institusyon ng Senado. Dahil ginagawa ni Bato, ginagawa ni Robin Padilla, ay nakakahiya na ho. Dati noon ang Senado ay bugad ng mga galing na balitaktakan na kahit hindi ho abogado ho, na kahit sila ay nagpapakita ng matataas na boses sa pamamagitan ng palitan ng kuro-kuro, ay kapakipakinabang ho. And the end, kapakipakinabang ng taong bayan. Ba't ito ho? Ano ang mapupulot nating aral dito kay Robin Padilla? Only ang usapin ay kapakanan ni Duterte at ni Robin Padilla sa pamamagitan ng utang na loob. Nako ho, ay pangitan naman ito eh. Sabi ko nga ho, hindi bali magbayad tayo ng utang na loob. Yan ay magandang kaugalian ng kapwa nating Pilipino at isang kultura na nananalaytay sa atin bilang isang tunay na Pilipino ang magbayad ka ng utang na loob. In relation, bakit ko po nabanggit yun? Ang utang na loob. Nagagawa ni Robin Padilla na ipagtanggol kahit mali ang kanyang amo na si Duterte at itong si Saramaw. Nandahil lang ho sa utang na loob. Ano itong utang na loob na ho ito? Ay alam nyo na ho yan kung bakit siya nanalo at kung bakit nandiyan sa Senado na number 1 senador, number 1 din sa kalukuhan, itong si Robin Padilla. Yan ang utang na loob niya at marami pang iba dito ho kay Duterte at kay Saramaw. Kaya't hanggang ngayon ho, hindi siya tumitingin sa matitibay na ebidensya. Kaya't kahit anong matibay na ebidensya ang lumabas ay sisirain ni Robin Padilla at bibigyan ng anumang public opinion na tama at matino at walang kasalanan itong si Sara Duterte at itong si Digong. Ayun ho, sa mga galawan niya. Heto pa po, mga kaibigan. Nako, pasensya na. Yung political persecution. Oh, yes, ma'am. Definitely. Bakit po? Sa akin naman po, malinaw. Malinaw na kasinungalingan talaga. It's a big lie. Ayan mga kaibigan, malinaw na kasinungalingan ang nangyayari mga kaibigan. Yung rekomendasyon ng Quadcom at ang sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na suriin muli at panagutin ayon sa matitibay na ebidensya ay kasinungalingan ang mga iyan. Ibig sabihin, walang kasalanan
ay yung mga ebidensya ay hindi totoo. Kaya sinasabi ni Robin Padilla na kasinungalingan. Nako, any reaction, mga kaibigan, diyan po sa comment section. Tungkol dito sinasabi ni Robin Padilla na kasinungalingan. Sino ang sinungaling? Quadcom o si Robin Padilla? Sino ang sinungaling? Taong bayan o si Robin Padilla? Malaya po kayo magbigay ng anumang public opinion. At siyempre, basahin po natin ito. Mga ilang public opinion. Eto. Kaya nagkakaganyan si Robin Padilla ay pahiya siya dahil hindi niya matanggap napapalit at pinipiling kapalit ay si Rapi Tulfo kapag na-impeach itong si Sara Duterte. Ayun, binabasa ko lang po ang manumang public opinion. Ito pa, Robin Padilla, dapat wala ka diyan. Dapat nandiyan ka sa pelikula. Diyan ka magaling. Senado, wala kang ginagawa kundi manloko, mambudol. Binabasa ko lang po itong anumang mga public opinion. Ito pa, Robin Padilla, ang laki mong, hindi ko na babasahin, bio-bio nakalagay dito mga kaibigan. Nako po, kaya't maliwanag po mga kaibigan na malaki din po ang mga binibigay na galit ng mga nagkakaroon ng public opinion sapagkat kaya't nasabi nga po natin na hindi matanggap ni Robin Padilla itong bilang papalit kay Sara Duterte, itong si Rapi Tulfo. Hindi po matanggap ni Robin Padilla, nandiyan ang ika nga po pinagbatayan natin dahil importanteng malaga ang anumang public opinion na binibigay ng ating mga mahal na mga taga-subaybay. Hindi po tayo dito nagpapakalat ng anumang fake news. But ang importanteng mahalaga, ang abangan po natin dito, ang tamang desisyon para pumili kung ma-impeach itong si Sara Duterte ay ang ating ika nga po'y mga kinaukulan. Alam nyo na ang gusto kong ipunto. Muli po maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye. Palakpakan.